Alright, so may new project tayo ngayon para dito sa Vespa. Mag-i-install tayo ng auxiliary light dito sa may front fork ilalagay. So ang combination na ilalagay ko ay Denali D2 with dial din technology. So eto yon. Nabuksan ko na siya kahapon. So yun, hindi ko na gagawa ng unboxing ito. So ito Denali. So ito, dito ko siya ilalagay. And nabili ko to kay Motoscoot for 10.5 PHP. However, nag price increase sila ng I think around 11.2, and but still binigay pa rin nila ng 10.5. Thank you Motoscoot. And ang combination nito is itong ang gagamitin kong controller ay RLC3. So bakit ko gagamitin yung GR to Denali? Technically pwede siya kung alam mo yung gagawin mo. Kasi 3-wire ito, 3-wire LED system ito. Ito naman 3-wire controller system. So bakit hindi ako gumamit ng dial DIM technology ng Denali? Unang-una, mahal siya. And maraming mga cabling. Second, pagka ito naman ginawa dito sa may Say Journey, ito clear water pa to, no? But mayroon akong ayaw na feature nitong ito. I'm not sure kung gawa nung nag-install na may problema na hindi niya kinabit or kasi always on siya, hindi mo siya napapatay. Whereas kung yung GR, yung controller na gagamitin ko, pwede mo siyang patayin. Ito kasi always on, pwede mo lang siya pahinaan at palakasan. So actually planning ako na palitan yung controller nito. Hindi ako satisfied kahit yun nga, mahal yung set na yan. Hindi ako satisfied sa paggagawa. Yun nga dito, I'm not gonna be taking videos ng step by step. Basta ito pinakita ko lang sa inyo kung ano ikakabit ko. So kagabi nagtingin na ako ng kung paano siya tanggalin ito, then ito, kasi kailangan ngang ayusin maigi yung yung cabling nito para yun nga maayos tingnan. Then dito ko siya ilalagay yung controller. Hopefully hindi na ako mag-modify. Ito yung controller ng GR. Then ito yung tawag dito. Ito yung mismong switch niya. Okay? So balik ako once na may kabit. Ito pala, plan ko rito, maglalagay ako ng bushing. Then hindi ko nagagamitin tong swivel niya, bracket niya, direct install na. Parang ang mangyayari ganito, hahanap ako ng mahabang bolt para dito na 6mm, then ilalagay ko siya rito, then direct na siya rito. Okay, ganyan yung approach niya. Yan. Okay naman siya, malayo siya sa sa tawag dito sa may cover na to. If sakali mang dumikit, mag-spacer na lang ulit ako. Okay? Okay, so gumana na yung GR controller. Yan pakita mo to. Yan, gumagana siya. Yan. So ano ba to?
Ayan, so gawa nung isang line lang yung ginamit natin sa GR controller, nawala yung function ng blinker, I think. Kasi wala oh. At yung sa akin, importante is mayroon kang yung auxiliary light na gumagana. Yan, pwede mo siyang patayin. Unlike dun sa clear waters, hindi mo siyang pwedeng patayin. Yan. Okay, so i-install na namin. Maraming baka baklasing tawag dito mga fairings. So isa na namin, hindi na namin ipapakita. Isa. Itim sa baba. Tapos
Okay, so natapos ko nang i-terminate yung yung mga terminals. So good as plug and play na siya. Same as Denali or Hex EasyCAN connection na siya. But yun nga. Pakita ko na lang din kung saan ko siya nilinya. Ito yung control box ng GR. Then dinaan ko sa loob. Then tinak ko yung mga cabling dyan. Yan, ito yung niya sa ACC. Then ito yung ginawa ko dito sa may taas. Nakaipit siya rito. Dito siya dinaan. Sinunod ko siya rito. Then ito na yung power supply sa battery, and then i-split ko yung sa ACC naman. Ngayon sa ACC maghahanap pa ako ng ACC connection dito kung saan mayroon. At yun na, malapit na rin matapos. Matrabaho pala tong Vespa na to compare sa mga kasi gawa nitong yung kaha niya, ang daming mga babaklasin. Okay, so balik ako mamaya once na okay na yung mga gagawin ko. And so functional na yung Denali D2 dial dim technology na na spotlight. Okay, so ganito yung ginawa ko. Sobrang matrabaho, grabe to. Pagod ako almost 4 hours ginawa. 4 hours kung ayaw mo ng tawag dito ng pasa-pasa, ano ba ta? Yung basta-bastang trabaho. Pero kung gusto mo ng pulido, abutin tayo ng 4 hours. So yun nga, ito yung module. Doon yung tinak ko dito. Napakita ko na to kanina. Nilagay ko yung extra cable para pag sakaling magdagdag ako, pwede pa rin siya. So kinoil ko na lang yung dyan, yung other side nung other circuit para nung para dyan sa GR controller, light controller. And then dito ako kumuha ng ACC sa may charging port. Naubusan ako ng positap, so in-splice ko na lang dito, pero hindi ako nagputol. And yun nga, hindi ko alam kung okay na to. And ito yung yung switching niya. So yun, so pag red walang ilaw. Ay, meron pala. So pagka pagka red, pag blue, then pagka blue sinwitch off mo at pinindot mong ganyan, may ilaw. Yan. So pagka pinindot mo naman sa blue, and then pag gusto mong patayin, magiging blue. Yun na yung mamamatay siya. Ngayon pag pinindot mo naman siya ng isa, magre-red siya, yun yung meron ulit. So may mga nabawas siya na nabawas yung na-feature yung GR gawa nung hindi gumagana yung other side ng lighting. So nawala yung blinker, but hindi naman yun yung hinahabol ko. Ang importante lang sa akin, mayroong extra lighting si Liza sa gabi, kasi nga medyo nahihinaan kami sa ilaw ng tawag dito ng Vespa. So yun, okay na to, goods na to. Babalik ko na lang yung fairings niya. Ayan, so natapos na yung combination ng Denali plus GR light controller. So conversion yan ginawa ko. So yan, pwede na siyang pang long distance. Yan. Medyo matrabaho nga lang itong mag-install ng tawag dito ng
auxiliary light, ang daming babaklasin. Okay, so yan ang close-up view ng Denali D2 pads. Ito naghanap lang ako ng bushing na 6 mm yung 6 mm yung inner diameter. Okay naman. Okay, thanks for watching.